Hello mga kasari. So, yan, gabi na. At umulan po dito ng pagkalakas kanina, mga 45 minutes siguro po dito sa amin. So, nag-brown out po dito ng 10 minutes. At yan, meron na nga. So, vlog na to, gusto ko pong i-share sa inyo yung mga red flag ng mga customer namin. Dito po, yung mga napapansin ko dito sa aming sari-sari store na mga red flag na galing sa mga customer din namin na dapat hindi na pinapautangan or nilalagyan talaga ng limit kung tayo ay nagpapautang. So, yeah, simulan na natin. Unang-una, syempre, pinaka napapansin ko talaga dito yung mga customer na palaging nagbabalance. Yan. Isa yan sa hindi maganda minsan na pautangan na customer. Yung mahilig mag-balance, tapos makakalimutan na. Kasi yung iba, pag bibili, alam naman nila yung presyo, di ba? Lalong-lalo na kung palagi silang bumibili sa atin. So, kabisado nila yung presyo. Pero magdadala lang sila ng kulang o kaya bibili sila ng ang presyo ay 70 pesos. Pero ang dadalhin lang talaga nila ay 50 pesos. Pero kung minsan lang, okay lang naman yun. Pero paggawain na niya, yan, isa yan sa red flag na dapat nililimitahan natin yan, yung mga ganyang customer, yung ibinibigay natin. Kasi may tendency na pagdating ng araw ay mahirap na siyang singilin. So, isa yan sa mga dapat na pinapansin natin sa mga pinapautangan natin sa ating tindahan. So, dito po sa amin ay choice po namin ang magpautang mula nung nag-start po kami. Para naman, syempre, dito kasi seasonal pong trabaho. So, may time po na walang trabaho yung mga tao. So, kailangan talaga nila ng matatakbuhan. Pero, nagbibigay po kami ng limit. At depende po yan sa kakayahan nila. So, pangalawa na red flag talaga sa mga customer natin. Yung mga umuutang, tapos pag nagbayad at uutang ulit, ay mas malaki yung uutangin ulit kaysa yun sa binayaran. Kasi, di ba, umutang siya, example, ng 150, ay mas malaki na yung kinuha niya. So, isa yan sa mga hindi magandang sign. Kasi, parang magiging cycle yan. Pag pinabayaan natin at hindi natin nilagyan ng limit, ay talagang uulit-ulitin hanggang sa lalaki na may mga iba kasi pong nagtitindahan na nahihiya. Pag ganun po, syempre nagbabayad naman siya, di ba? So, sa isip-isip ng iba, ay okay lang. Pero hindi natin napapansin hanggang sa palaki na ng palaki. Tapos, may time kasi, may kakilala ako na ganon. Tapos, nung malaki na, so, nahihirapan na po silang bayaran. Or nahihirapan na po nilang bayaran. So, ang tendency ay tumatagal na yung pagbabayad. At, minsan, yun nga, nakakalimutan na hanggang sa inabot ng buwan, ilang buwan. So, dapat sa mga ganyan ay maglagay pa rin po tayo ng limit. Kasi yung iba minsan sa una lang po magaling magbayad. So, pangatlo, ito yung pag siningil mo, sasabihin sa'yo, ang konti-konti pa eh. Ikaw naman, singil ka ng singil. So, isa yan sa hindi magandang sign talaga. Pag may umuutang sa atin, tapos ganun yung sinasabi. So, isa yan sa mahirap magbayad. Sa karanasan ko ha. So, hindi naman pare-parehas yung tao, pero karamihan, 90%, pag ganun na yung sinabi sa'yo, ay Diyos ko, talagang mag-limit ka na sa kinukuha niya, or kung talagang mahirap na siyang magbayad, mas maganda na wag na nating bigyan. Pang-apat, ito yung customer na pag may inutang ay nangangako kung kailan babayaran. Tapos, pagdating ng time ng bayaran, ay hindi mo na siya makikita. So, isa ito sa hindi magandang sign or red flag talaga sa isang customer na umuutang pag ganito yung kanyang ginagawa. Pero, may mga customer ako na pag hindi nila natupad yung sinabi nilang date, ay pupunta sila at nagkikipag-usap. Pero, may customer din na kahit nagkikipag-usap, sasabihin niya na ganitong date ulit kasi hindi nga dumating yung hinihintay na pera. Pero, pagdating na naman yung date na yon ay hindi na naman niya tutuparin.
So, isa yan sa mga red flag talaga sa mga umuutang sa ating sari-sari store. So, mas maganda mag-limit tayo sa kanila or wag na natin silang bigyan kung paulit-ulit na ganun yung ginagawa nila para hindi tayo ma-stress. So, yan. Susunod, ito yung sinisingil na galit. Kasi pag ang customer natin, may mga customer talaga na pag sinisingil galit, hindi natin maiiwasan yan. Sa, ano yan anak? Sa pagsasari-sari store talaga natin, makaka-encounter tayo ng ganong tao. So, isa ito sa hindi maganda or red flag talaga kay customer na umuutang. Pag, yun nga, pag sinisingil natin ay galit siya. So, isa pa sa red flag na nakikita ko sa mga customer namin ay yung tipong kakabukas mo pa lang tapos uutang na agad. So, hindi siya maganda. Kasi karaniwan yung mga ganitong tao talaga mahirap magbayad. So, isa to sa dapat na pinapansin natin pag tayo po ay nagpapautang. Tignan niyo po itong bunso ko. Ay, Diyos ka! Pasaway na, baby. So, isa pa sa red flag talaga pag nagpapautang tayo sa mga customer, yung nakikita ko talaga, ito yung nagkakaroon ng amnesia. Alam mo yung sisingilin mo, tapos sasabihin, ay, oo nga pala, may utang pala ako. Sa susunod na lang, naiwan ko kasi yung pera ko. So, yung, pag ganun na yung mga sakot talaga, mag-isip-isip na tayo, whether lagyan natin ng limit, or wag na natin bigyan yung mga ganung customer, kasi talagang may hirapan tayong singilin. Pag ganun yung pinapautang natin. Isa pa, sa mga nakikita ko talaga na hindi magandang bigyan, yung mga balat sibuyas na mga umuutang sa ating sari-sari store. Ito yung tipong madaling masaktan. Kasi minsan pag sinisingil natin sila, 'di ba? Nagtatampo sila kasi feeling nila parang wala tayong tiwala sa kanila. Sa totoo lang yung mga ganitong mga binibigyan ko tapos ganun yung ugali. Hindi ko na po talaga nauulitan. Kasi mahirap magkaroon din ng kaaway. So, hindi natin maiwasan din talaga pag nagpapautang tayo. Kaya karamihan po talaga ng mga nagsasari-sari store na kakilala ko na nag-umpisa na, mas gusto na po nila na hindi nagpapautang. Kasi nga, yung iba po ay mas may nakakaaway daw pag nagpapautang. At saka, 'di ba, yung iba daw kasi pautangin mo at hindi, aawayin ka pa. So, mas gusto na nila yung walang stress. So, yun na po muna kasari kasi busy-busy na tayo kay baby. Ito, nagpapatulog na tayo. At kung may dadagdag po kayo ng mga sign or red flags na hindi maganda talaga na senyales sa mga umuutang po sa ating sari-sari store, ay comment down below lamang po para naman po ma-share po natin sa mga kaputin natin nagsasari-sari store. So, ang pagpapautang po sa ating sari-sari store ay choice na po natin. Nasa sa atin po kasi kung tayo ay magpapautang or hindi. Kung sinong papautangin natin. Kasi hindi naman po tayo mapipilit ng isang tao kung talagang ayaw natin. So, sa atin po na may sari-sari store po ang choice sa mga bagay po na yon. So, kung nagpautang po tayo, choice na po natin yon. Kahit pa sabihin natin pinilit tayo kung talagang ayaw po natin, ay wala pong magagawa si customer. Pero kung gusto po natin, nasa sa atin na nga po yun. So, kung may nabigay po akong mga ideas, please like and subscribe at pakiling naman po yung notification bell para ma-notify po kayo kung mag-upload po ako ng bagong video. Marami pong salamat!